Sa episode natin ngayong araw mga daga, pag-uusapan na lang natin yung mga ilang pointers, ano? Kasi dito sa Voltes 5 Legacy episode ngayong araw, medyo hindi siya ganun ka detalyado. Kumbaga, nandun yung kwento, pero ang tagal, no? Napansin ko parang ang tagal ng mga commercials mga daga. And ang daming mga bagay na parang pinapahaba pa talaga yung kwento. Puntahan na lang natin mga magagandang kwento mga daga. So sa unang scene dito mga daga, may kita lang naman natin na itong si Voltes 5 dumating na dito sa kampo nila Hrothgar, no? At dito nga mapapansin din natin na may mga sumusugod pa rin na sasakyang pangdigma ng mga taga-Busan. Dito nga kinakabahan na ito sila Hrothgar dito, no? At buti na lang dumating itong Voltes team. At dito nga inubos ito ng buong Voltes team. Ganun lang naman yung kwento doon mga daga. Mapapansin din natin na pagbaba ng Voltes team dito sa himpilan nila Hrothgar madilim na. Hindi ko alam kung ano nangyari doon, ano mga daga, no? Kasi ang tagal parang ang tagal nung pagkita nila, nung pagbaba nila. Kasi sabi pa nga doon ni Little Jan, no, halika na, bumaba na tayo, no? Nandun si Papa para mayakap na natin, di ba? Ang kaso, parang ang tagal, no? Nagdilim na eh. At nang pagkalapit nila dito kay Hrothgar, agad namang kinuha si Hrothgar ng isang spaceship. At mga daga, no, tingin ko doon sa spaceship na yun, walang iba yun kundi si General Homsak at itong si Xander. Nasa kanilang dalawa lang yun. Kasi nga mga daga, yung spaceship na ginamit nila kaparehas na kaparehas ng spaceship na tumulong kay Voltes 5. Anong gamit ba ang pwede nating dalhin para dalhin yung mga maliliit na bagay? Mga bagay na madalas natin makalimutan. Mga bagay na minsan importante talaga sa atin. Tulad ng susi, ID, USB at cellphone. Lalo na ngayong hindi pa rin natin masasabing safe na tayo sa pandemic na dumaan. Di ba kailangan din natin ng alcohol spray? At sabi nga ng iba, coin purse. Importante din ng coin purse. Paano kung sabihin ko sa'yo na pwede mo nang dalhin yan pero with style? Pinapakilala ko sa'yo, Lanyards by Mousetrap Clothing Line. Pero daga, alam ko sasabihin mo, pwede ko namang ipasok sa bag. Bakit sa lanyard pa? Teka, ibahin mo ang lanyard na to. Bukod sa matibay, maganda ang pagkakagawa, ako ang nag-design ng lanyard na to. At para sa akin, hindi ito ordinaryong lanyard. Dahil dito nakalagay ang logo kung saan tayo nagkakilala. Dito nakaukit kung saan lahat nagsimula, at ito ang magpapatunay na hindi lang tayo pinagtagpo-tagpo kundi pinagsama-sama din tayo sa iisang hilig natin. Isa na lang sasabihin ko sa'yo, sa totoo lang, hindi lang ang lanyard na ito ang pahalagahan mo, kundi ang mga panahong nagkausap tayong lahat at ang mga usapang na ibalik ka sa pagkabata mo. Daga, tandaan mo, hindi sa presyo magkakatalo kundi sa sentimental na halaga sa atin ng bagay na to. So ang napansin ko naman doon mga daga, no, doon sa scene na yun, ano ba yan, parang ang bilis, no? Parang sobrang bilis nung pagkakuha kay Hrothgar. O alam naman natin talaga na mabilis na naman talaga, maski sa anime, no? Nung ninakaw si Hrothgar doon, mabilis din ang mga nangyari. Pero dito parang no, parang hindi ko alam kung nabibilisan ba ako o parang nababagalan ako sa nangyari. Kasi mamuntikan pa sila magkaabot ng kamay, di ba? Akala ko nga pagkikitain talaga Pero at least nagkita sila, no? At yun nga, katulad ng mga sinabi ko mga daga, no, marami pa ring scene na hindi nakuha sa anime. O balik natin baka sabihin na naman ng iba adaptation nga kaya hindi gagayahin yung scene sa anime. Pwedeng ibahin yun. Alam na natin yan daga, no? Yun nga yung sinasabi ko sa inyo. Adaptation yan at pwedeng baguhin. Pero alam mo naman kasi as a fan at yung ibang tao rin as a fan, no, marami silang hinahanap. Marami kasi talagang kulang na hindi pa napapakita dito. Lalo na yung pag-vault out din talaga. Kaya sana may pakita talaga dito sa Voltes 5 Legacy. At sa susunod na scene mga daga, yun nga nagtaka ko ron, no, sa susunod na scene, no. Mapunta naman tayo dun sa parang binalik lang lahat bago magkwento ni Zardos, bago magsalita si Zardos, parang ibinalik lang lahat. Parang pinlashback uli lahat mula umpisa hanggang dulo. Tapos ang bilis lang ng commercial. Kaya sabi ko wala akong masyado mari-review talagang pinapahaba lang nila yung kwento para umabot dun sa takdang oras. Sayang lang. Siguro nagahol na sila sa oras, no? Mag-iisip na lang ako ng bagay na ganun. Siguro din marami silang ginagawa, busy sila. Kaya pinahaba na lang nila yung
yung kwento ng ganun. Pero sa mga ibang parte ng episode ngayong araw, medyo hindi rin ako natuwa, no? Kasi nga maraming bagay na ang dami sana pwede talagang idugtong sa kwento. Pero yun lang, hindi naman ako yung director, di ba? Hindi rin naman ako yung writer. So hindi natin sila masisisi at wala naman ako sinisisi doon, no? At hindi naman ako nagrereklamo. Gusto ko lang sabihin yung opinion ko. At tingin ko kasi na yung iba sa inyo baka ganito rin yung opinion. At least may nagsasabi, di ba? So pumunta na lang tayo dun sa scene na meron na nakatanim na paputok, no? Dito sa himpilan ni Prinsipe Zardos. Alam natin sa anime na meron nga naman talagang ganyan. At dito nga mga daga, no, nung pumutok na yung paputok na idinikit ni General Homesak doon sa nila, sa himpilan nila, talagang nawasak yung buong himpilan nila. Doon sa scene na yun, medyo matagal din, matagal din yung pagtulakan ng mga tao, ang daming pinakita, hindi na lang pinaputok bigla tapos yun na, wasak na, no? Dapat ganoon na lang. And then nadagdagan pa sana ibang mga kwento. Pero doon makikita din natin na nasagip nga itong si Zardos at itong si Draco, no? Nandun pa rin sila, buhay pa rin. Yung iba siguro na nagkaroon na ng mga sugat na maliliit, yung mga sundalo nila nabawasan, parang ganon. Makikita din natin doon na tinulungan ni Zandra itong si Zardos, no? Dito mga daga, napapaisip talaga ako kasi meron nga meron nga nag-comment din sa baba. Meron daw 360, no? Twist itong Voltes 5 Legacy. Sana nga magkaroon talaga ng twist itong Voltes 5 Legacy, no? Umaasa din ako na parang sana mag-iba talaga yung last episode, yung last na kwento nito. Marami kasi akong iniisip mga daga na baka pwedeng mangyari at mas maganda kasi pag ganun ang nangyari. Kung ako ang magiging writer or kung ako magsasuggest ng kwento kung sakali, pwede sana, no? Marami pa ako pwede idagdag na pasok pa rin yung mga iconic scene na hinahanap ko. Ang kaso lang kasi syempre hindi naman tayo yan at saka alam din natin na kapos yan sa budget, no? Kahit na sobrang ganda naman na ito na nagastusan naman talaga nila. Ang kaso lang kakapusin ka talaga sa budget dito. So sana lang makakita tayo maski isang vault out lang, okay na ako ron, no? Kasi naalala ko sa anime, merong parang kuweba din doon at nag-vault out itong si Jamie sa kanila para matulungan sila. Sana mangyari din yun kasi iconic scene din yun, no? Walang iba makakapag-vault out doon kundi si Jamie lang. Maganda rin yung kwento na yun. Ewan ko lang kung natatandaan nyo yun or may mga nakakaalala pa noon. I-comment nyo sa baba. At yun lang daga, no? Tingin ko yun lang yung mga pointers natin ngayong araw. Yung pagtatagpo ng papa nila and yung pagkakaroon ng paputok dun sa himpilan ni Prinsipe Zardos. Parang ang ikli lang talaga ang ikli lang Kasi yung iba parang flashback na lang talaga. Parang sobrang habang flashback. And napansin ko talaga ngayong araw parang haba ng commercial. Siguro kasi dahil patapos na, no? Binubuhos na nila yung buong lakas ng commercial. Kumbaga kumikita na sila dito. So yun lang naman sa akin mga daga, no? Yun lang yung masasabi ko ron. Kayo mga daga, anong masasabi nyo sa episode natin ngayong araw? Siguro maikling video lang itong nagawa ko. Pero at least kahit papaano rin lang tayong side comment dito mga daga, no? So yun lang. Siyempre mga daga, huwag nyo kalimutan mag-like, share, and subscribe. Kung gusto nyo lang naman, mag-subscribe na kayo, no? At kung gusto nyo umorder ng MTCL lanyard natin mga daga, available pa rin yan. Yung link nasa description, nasa baba. Okay? So paano ba yan mga daga? Hanggang sa susunod na video. Peace!